Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan po natin ang gabing ito sa isang maiksing panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Our Lady of Mount Carmel, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang nakalagay pong tema ay Carmelite Spirituality. A journey of prayer and self-reform. Hindi po ako Carmelite. Ano po? Pero, alam ng marami na nung ako ay nadinig ko ang tawag ng Diyos sa pagpapari, ang una ko pong pinili ay maging Carmelita. Ano po? Dahil sa tatlong bagay. Ano po? Tatlong bagay. Na naniniwala ako na kailangan ko para maging matinong tao. Ano? 3 S's. To be sane, I need sleep, I need silence, and I need space. Kung ako ay naging Carmelita, ay di tahimik sana ang daigdig ko. Ano po? Mayroong space. Kasi nasa monasteryo ka. At kahit matanda ka na, alas 8 tulog na. Ano po? Ngayon hindi. Ano po? Ngayon hindi. Pero, ang Diyos ang namili para sa akin. Naging pari ako ng Diocese ng Manila. Ano po? Archdiocese ng Manila. Ano po ba yung prayer? Ano po ba yung prayer ayon kay Santa Teresa ng Avila? Si Santa Teresa ng Avila ay kung tawagin ng mga Carmelita ay Lola Teresa. Bakit? Kasi mayroon pong Teresita. Santa Teresita ng Lisieux. Lisieux. Ano po? Mayroon pong Teresa at mayroong Teresita. Ano po? Si Santa Teresa ng Avila ay isang guro ng prayer, a teacher of prayer, a mystic. Ano po? At ano po ba sinasabi ng spirituality? Ang ibig sabihin po ng spirituality ay pamamaraan ng pagpapakita ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ang mga Salesiano ay may sariling pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang mga Jesuita, ang mga Benedictine, ang mga Agustinian, ang mga Recoletos, ang mga Carmelita, ay mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Ang mga Carmelita, the Carmelites, define prayer as an intimate sharing between friends. For them, to pray is not just an act, but a way of expressing your intimate relationship with God. It is not about reciting formulas, but it's about taking time and done it alone with God, knowing that He is love. Knowing that He is love. Mayroong pagpili sa Diyos
Dala ng kanilang pagmamahal at pagkakaintindi na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ano po? 4 na bagay na gustong maiksi po ang gabi. Ano po? Pero kahit mahaba ang gabi, paiksiin ko. Malayo pa ako eh. Ano po? Kayo, dyan lang kayo. Di po pa. Ako malayo pa. Ano po? 4 na bagay. 4 core principal values in the teachings of Santa Teresa of Avila. Number 1, sabi niya, intimacy is more important than eloquence. Mas mahalaga yung lalim ng relasyon kaysa sa magandang pananalita. Ano ibig ko sabihin? Yung iba sa atin, namimili ng mga kataga, ng mga salita, na pagkamisan sobrang lalim na hindi mo maalaman kung naintindihan ba ng Diyos ang kanya sinasabi. Kasi magandang pakinggan. Di po ba, na? Naiiwan tayo sa gandang pananalita. Pero, wala namang lalim. Kay Santa Teresa, or the Carmelite, invites us to value the intimacy more than the words. Sapagkat mas mahalaga ang kalooban kaysa sa sinasabi. Madali lang mambola. Di po ba, no? At alam natin na hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Kung kayo ay nagmamahalan, nung kayo po'y bata-bata pa, di po ba, no? Nung nakilala niyo ang inyong mga boyfriend, di ba? Pag nagmamahalan, hindi mahalaga ang salita. Tinginan lang, nagkakaintindihan na. Di po ba, no? Naalala niyo pa ba yun? Ha? Magkalayo kayo ng upuan. Nasulyapan mo lang, masaya ka na. Sabi nga nila, kahit hindi yun ang daan pa uwi, doon dumadaan yung lalaki. At si babae naman, nakadungaw sa bintana. Kailangan ba magsalita? Hindi. Magtagpo lang ang mata, sapat na. Di po ba na? Kahit magkalayo, ang haba ng uso, pwede na. Di po ba na? Bakit? Nagmamahal kayo. Hindi mahalaga ang salita sa mga tao umiibig. Kaya nga ang kasabihan, kapag merong sumisigaw, merong hindi nakikinig. Bakit ngayong mag-asawa na? Nagsisigawan na. Hindi ba nakakarinig si mister? Hindi. Baka nawala ang pag-ibig. Pag sumisigaw ang magulang, ang mga anak ay hindi nakikinig. Pag sumisigaw si misis, si mister hindi nakikinig. Di po ba na? Pag si misis ang sumigaw, pag si mister ang sumigaw, bingi si misis. Di po ba na? Nawala na ang pagmamahal. Hindi kailangan magsalita. Kaya, minsan, mas magandang tayo ay tumatahimik sa harapan ng tabernakulo kaysa daldal tayo ng daldal. Kasi ang tinitingnan ng Diyos ay puso, hindi ang buka ng labi. Alam po ba ninyo na sa panahon ngayon, ang hirap ng magkaroon ng katahimikan sa loob ng simbahan. Di po ba na? Ang ingay na. Hindi makapag-antay ang marami ng misa na hindi nagsasalita. Chismisang-chismisa. Father, hindi naman. Sharing. Ayaw aminin na nagchichismisan. Sharing. Di po ba na? Bakit? Takot na tayong maging tahimik.
Bakit tayo takot maging tahimik? Natatakot tayong marinig natin ang mga bagay na dapat nating marinig. Mahalaga. Mahalaga ang iyong kalooban kumpara sa buka ng iyong bibig. Yung iba, memoryado ang panalangin, pero walang pagmamahal. Kaya pag naglilid ng rosaryo, karera ng kabayo. Di po ba, no? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Di po ba, no? Memoryado mo ang panalangin, pero wala ang iyong kalooban. Mahalaga, ang tinuturo ng Carmel or the Carmelite spirituality is to deepen our intimacy before eloquence. Second, that we are determined to do what we ought to do. Ano ibig sabihin? Hindi naman palaging pag kayo nagsisimba, maayos. Hindi naman palaging pag kayo nagdadasal, maayos. Minsan, mayroon ng gugulo. Di po ba, no? Maingay yung bata, maingay yung aso, maingay yung sasakyan, maraming maingay. Minsan, nagdadasal ka, may nangunguhit, nagpapalimos, di po ba, no? Minsan, nagdadasal ka, tumutunog ang cellphone, di po ba, no? May tawag ng tawag, alam namang nagsisimba ka. Dati, nagagalit ako na pag ako'y nagbibisa, may tulog na cellphone, titit, titit, titit. Nakakainis. Di po ba, no? Ngayon, hindi na. Tanggap ko na. Ang may-ari nun matanda. Bakit? Kumuha ng cellphone na hindi alam i-silent. Ano po? Oo. Tapos lalabas, hello! Alam mo naman, nagsisimba ko! Di ba? Naka-speakerphone yun. Dinig ng lahat. Di ba ba na? Wala na. Marami ng abala. Di po ba? Ang dami ng abala. Kaya nga, sabi ni Santa Teresa, sana sa gitna ng mga abala, determinado ka sa iyong mga panalangin. Hindi yung nagdadasal ka pag maganda lang ang panahon. Hindi yung nagdadasal ka kung maganda lang ang pakiramdam. Hindi yung nagdadasal ka dahil wala kang magawa. Nagdadasal ka kasi alam mo na ito ang dapat gawin. Kilala niyo si San Isidro Labrador, hindi po ba, ano? I'm sure kilala na niyo. Meron ba kayong nabasa na sinulat ni San Isidro? Hello? Wala. Wala. Pero siya'y naging santo dahil sa kanyang determinasyon. Alam niya na sa pagsikat ng araw, bago siya mag-araro, nandun siya sa harapan ng simbahan. Bukas o sarado, nandun siya. Mayroon ba siyang malalalim na panalangin? Wala. Ang sinasabi lang niya sa kanyang panalangin, Panginoon, narito na po ako. At pagkatapos niya sa kanyang pagkakatayo sa harapan ng simbahan, sasabihin niya, Panginoon, aalis na po ako. Walang ibang sinabi. Nagpadama lang. Narito na po ako. Ang malungkot na kwento ngayon ay magkasama tayo, magkaharap tayo, pero yung kausap mo, wala dyan. Nasa cellphone. Di po ba, no? Kausap mong anak mo, nakatutok sa cellphone. Kausap mong asawa mo, nakatutok sa cellphone. Yung iba nga, nagsisimba nang hindi nagsiselfone. Hindi kayang hindi mag-cellphone. Di po ba, no? Bakit? Hindi sila
determinado. Pag sinabihan mo, magdasal ka naman, busy ako eh. Maglingkod ka naman, busy ako eh. Magbigay ka naman, busy ako eh. Palaging busy. At nung siya may sakit, sabi niya, Lord, may sakit ako. Sabi ni Lord, busy ako. Di nakatikim ka, di po ba? No? Kasi kung wala kang determinasyon, anong inaasahan mo? Paano makakaunlad ang isang bata sa kanyang pag-aaral kung walang determinasyon? Paano magtatagal ang relasyon ng mag-asawa kung walang determinasyon? Di po ba, no? Paano makakapaglingkod ang isang pari kung walang determinasyon? Mahalaga, ayon kay Santa Teresa, dapat may determinasyon. Ang oras para sa Diyos ay oras para sa Diyos. Hindi yung dahil wala akong magawa. Pinili mo ang magsimba. Gumawa ka ng oras para sa Diyos. Una, mas mahalaga ang kalooban kaysa sa magandang pananalita. Ikalawa, dapat meron kang determinasyon para sa Diyos. Ikatlo, authenticity. Totoo ka sa iyong sarili. Tinuturo ni Santa Teresa na dala natin mga kalooban sa harapan ng Diyos at sinasabi natin sa Kanya ang ating nararamdaman. Magpakatotoo. Huwag nagkukunwari. Huwag nagkukunwari. Alam ng Diyos na pagod ka. Kaya, sa iyong determinasyon na magdasal, minsan nakakatulog ka. Alam ng Diyos, pagod ka eh. Hindi po ba, no? Alam ng Diyos na galit ka. Alam ng Diyos na ikaw ay nag-aalala. Alam ng Diyos lahat. Pero gusto ng Diyos na tayo ay totoo sa ating mga kalooban. Let our yes be yes, and let our no be no. Di po ba, no? Mahalaga yun. Hindi yung doble kara. Magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Mahalaga. Ang magandang mga panalangin ay mula sa kalooban na sinasabi mo yung, Lord, galit ako ngayon. Lord, naiinis ako. Lord, pagod na pagod ako. Lord, natatakot ako. Lord, hindi ko alam ang aking gagawin. Be true. Be authentic. Sapagkat marami sa atin nagkukunwari sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos kung may pera ka o wala. Alam ng Diyos yun. Kaya pag ikaw ay naguhulog, sorry for the words ha, alam ng Diyos kung ikaw ay maramot. Alam ng Diyos yun. Tapos manghihingi ka. Diba, ano? Sabi ko nga sa inyo kanina, pag humingi sa iyong magulang, alam ng Diyos na mayroon kang pambigay. Huwag mo sasabihin wala. Alam ng Diyos. Be true to yourself. Because if you cannot be true to yourself, you cannot be true to other people. Di ba, no? Ang dating yumaong Monsignor Montemayor, ano po? Dala ng katandaan, dala ng kanyang karamdaman, dala ng kanyang diabetes. Minsan, nagmisa siya, nakatulog siya sa misa. Nakatulog. Nag-hypo. At pag nag-hypo, mahirap gisingin. Hindi na siya pinagkukumunyon kasi matanda na.
Yung lay minister na lang, pinaupo na lang siya. Nakatulog ang matanda. Nung ginigising, hindi magising. Hindi pa naman patay, nahinga pa eh. Ano po? Alam lang nila na nag-hypo. So, yung mga tao, umuwi nang walang blessing. Alam nga namang antay nila yung matanda. Di po ba, no? Ginigising, di magising. Nag-uwian. Paggising niya, wala ng tao. Wala ng tao. Kaya nung nagkita kami, sabi ko, Monsi, may alam akong kwento sa inyo. Ano yan? Balita ako doon sa isang misa, iniwan daw kayo ng mga tao. Sabi ng matanda, ang sama ng ugali ng mga yan. Sabi ko, bakit naman? Minsan lang ako nakatulog. Iniwan nila ako. Sabi ko, ano ngayon? Sabi lang, bakit? Pag nagmimisa ba ako, pag nakikita ko silang natutulog, iniiwan ko ba sila? Di ba? Totoo naman ah. Kitang-kita kayo ni Father dito sa harap, tulog kayo. Iniwan ba kayo? Hindi. Nalipungatan ka nga, nagtagpo ang mata ninyo eh. Di ba, no? Kita ka ni Father, sabi mo. Di ba? Para hindi ka mapahiya. Pagkatapos ng misa, nilapitan mo. Father, ganda ng homily mo. Ay! Anong sinabi ko? Basta. Di ba, no? Hindi tayo totoo. Kasi sino nang sabihin mo, pasensya ka na, Father. Pagod na pagod ako eh. Di ba? Bakit ba tayo nagkukunwari? Ano sabi? Sa panahon ngayon, maraming mga taong bumibili ng mga gamit na hindi nila kailangan para lang magpa-impress sa mga taong hindi naman nila kaibigan. Kaya sayang, gumagastos ka dahil ayaw mong maging totoo. Diba? Magpakatotoo. Alam ng Diyos. Be authentic. Be truthful. Because the greatest lie is the lie we tell to ourselves. Kaya nga ang pinakamahirap gisingin, ang nagtutulog-tulugan. Ang pinakamahirap pagalingin, ang nagsasakit-sakitan. Kaya ang pinakamahirap pakainin, ang nagbubusog-busugan. Di po ba, ano? Kain ka na, busog ako. Di ba, ano? Na alam naman natin, ang mga taong simbahan, ang lakas kumain. Oo! Totoo yun, tabi. Di ba? Pagdating ng pagsinabing, oy, para wala nang patak, wala na tayong ambagan, patlak na lang, patlak, di ba ba na? Magdala na lang kayo para sa 2 tao. Oh, at least mayroon kang para sa iyo at mayroon para sa ibang tao. So kung 40 tayo, 80 ang pagkain natin, di ba ba na? Pero, alam natin ang katotohanan na doon sa 40 darating, marami doon ang walang dala. Walang dala. Darating sa kainan, walang dala. Walang ambag. Pero mayroong siplak. Oo. Yan ang taong simbahan. Ha, di po ba, no? Bato-bato sa langit, di po ba, no? Ang tamaan, buti nga, di po ba, no? Ha? Oh, ilalatag na yung pagkain dyan sa lamesa. Oh, nandyan na lahat. Ha? Alam nyo, yung mga walang dala, sila yung unang titingin. Yan yung mga walang ambag. Di ba? At sasabihin kay Father, Father, bless na po na, bless na po na. Sila pang nauna. Amen.
At galit na galit sila pag paper plate. Bakit? Malambot malambot. Hindi kayang punuin, malambot Di po ba, no? Gumaganong-ganon, ay maliit pang kamay mo. Ay, nako, pagpapatong-patongin ng paper plate para tumigas. Oh, natatawa kayo kasi may naalala kayo, di po ba, no? Oh, walang kinukwento sa akin si Father. Tira yan, simula ang dulo ang kabilang. Hanggang katapusan. Ano po? Ha? Ilalagay na lahat. Yung minudo, pagsasamahin sa sabaw ng leche plan. Ano na ang lasa nun, di ba ano? Pero kahit na, kakain na yun, magmamadali yun. Tapos titignan yung katabi. At sasabihin niya, saan mo nakuha yan? Grabe, napakagahaman. Hindi na nagambang. Galit pa na may nakuha yung katabi na iba. Nanay, doon po sa dulo. Di ba na? Pagdating sa dulo, wala na. Sa dinami-dami ng kinain, masama ang mukha. Upo siya. Wala na. Pwede makatikim. Ay! Ganyan ang mga taong simbahan. Oo, totoo yan. Kaya pagkatapos ng kainan, nakahiyan. Ba't ko kayo nakahiyan? Hindi ako makahinga. Natural. Nasa leeg na yung kanin paano? Sinaksak mo lahat, hindi mo ba? May program pa, hindi ka na makasali kasi hindi ako makahinga. Di ba ba, no? Rapol na, rapol! Di ba, no? Oh, hindi naman nagambang, gusto manalo, di ba ba, no? Oh, marami sa atin. Ha? Pag nakita yung first prize, 54 inches na TV. Ay, paano ko kaya iuwi yan? Feeling nila sila kagad na mananalo, no? Grabe. At may dumating na dessert. Kahit nahihilo na, tatayo pa rin. Kukuha pa rin. Itutulak na lang na soft drinks. Kanina nakahiyad, ngayon nakaub-ub. Ngayon na paano kayo? Nahihilo ako. Natural, nilaso mo sarili mo, hindi ba ba? Bakit ba? Hindi ka na ba magugutom? We fail to be truthful to ourselves. Kaya kahit bawal, kinakain natin. Di ba? Yan ang away sa pamilya. Naibawal sa iyan, konti lang. Naibawal nga, konti lang. Huwag mo nang gawin, nanay. May gamot naman Di mo ba, anak? Oo. May mga pari kaming ganyan. Bawal sa yan, may gamot naman Di ba? Para saan ba ang gamot kung di ka kakain ng bawal? Di ba, na? Oo. Patay na sila ngayon. Oo. Di ba? Na-stroke ako. Na-stroke ako September 17, 2022. Ang aking timbang nun, 87 kilos. Ngayon, 72 na lang. Bakit? Ang daming bawal. Anong bawal? Anong bawal? Sabi ko sa doktor, Dok, anong bawal? Basta masarap, bawal. O, hindi tapos, di mo ba, no? Kaya pag nagbigay, masarap ba yan? Bawal. Father, kain tayo, masarap, bawal. Di mo ba? O, kaya, payat na, di mo ba, no? Disiplina. Maging totoo. Sasabihin nyo, ang taba ng pari. Ay, sorry. Sino ba nagpapakain dyan? Kayo, di ba?
At pag hindi kumain, nagagalit kayo. Hindi ako mahal ni Father. Pang-apat na kain ka na, pipilitin pa ni Father kumain para lang di ka magtampo. Di ba ba, ano? Ang hirap. Alam niyo, ang hirap maging kura paroko. Maraming matampuhin. Pero ang alam ko, pag matampuhin ka, matanda ka na. Matampuhin. Be truthful, be authentic. Sapagkat alam ng Diyos kung totoo ka o hindi. Gutom ka, gutom ako. Di po ba, ano? Si Father naman, ang sungit. Bakit? Hindi ba pwedeng gutom lang ako? Di po ba, ano? Ha? Hindi. Huwag niyo sasabihin, may gagawin ako, na wala ka naman talagang gagawin. Di po ba, ano? Ha? Yung mga binata, kung hindi kayo magpapari, mag-lay minister kayo. Di po ba, no? Hindi yung matanda na mga lay minister. Sorry. Bakit? Walang gustong pumalit. Kaya yung iba, ang tagal dumating ni Kristo, mula sa altar hanggang sa ayaw nyo ng matandang lay minister pag Ash Wednesday, di po ba na? Bakit? Nanginginig ang kamay. Ang laki ng krus sa mukha. Buhok mukha. Natural. Matanda na, di po ba na? Bakit ba? Kailangan bang matanda para mag-serve? Mahirap yung mga nagbabasa. Matanda na. Hindi na mabasa. Di ba? Parang di na nila makita si Kristo, di ba? Ano? Di ba? Doon sa isang parokya, ang choir namin matatanda. Ha? Ang tawag ko, Spice Girls. Ang mga taong nagdulot ng pait sa aking buhay, di ba? Lahat ng kanta mabagal. Matanda na eh. Di ba ba, no? Kaya ang misa sa umaga, palagi 1 oras. Dapat 30 minutes lang. 1 oras ang misa. Dahil ang kanta, ang bagal. Buksan ang aming puso. Nasa altar ka na, di pa nila nabubuksan, di ba ba? Buksan nyo na, kanina pa ako dito. Naku, magtatampo. Kaya kinabukasan, wala akong choir. Akala nila, malungkot ako, masaya ako. Di ba? Napagalitan lang ako ng kura paro ko, hanapin mo sila, hanapin mo. Ay, inis na inis ako. Diba? Ba't di na kayo nakanta? Ay, may ginagawa ako. Ay, may dumalaw. Ay, may dumating. Ay! Sabi ko, mga sinungaling. Nagtatampo lang. Eh, kasi Father, nilalait mo kami. Hindi ko kayo nilalait. Itama nyo lang. Di ba ba, no? Itama nyo lang. Ikaw naman, Father, di ka pa pari, choir na kami. May karapatan, di ba ba, no? Ang hirap nung ganun, di ba, no? Magpakatotoo ka. Kung hindi mo na kaya, wag na, di ba ba, no? Maghanap ka na ng kapalit. Ang malala, ang aming kolektor. Ang yumaong sa aling ko rin, 1 to 1 to 1. Isa-isa yun. 25 lang ang nagsimba. Tapos na ang misa, di pa siya tapos. Bakit? Isa-isa. Hindi kayo nun iiwanan kundi ka maghuhulong. At pag ikaw ay tumungo,
Susundutin ka nun. Akala ko makakalusot ka, no? Aling ko rin. Nagagalit ng mga tao. Ano ngayon? Hindi ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Di ba? Kung hindi na kaya, huwag na. Di po ba, no? Kung hindi na kaya, huwag na. Ang tanong ay, bakit hindi ang iyong mga anak ang sumusunod sa iyong tapak? Hello? Napahay kayo. Di po ba, no? Bakit ang inyong mga anak hindi sumunod sa iyong tapak? Di po ba? Yun ang hamon. Tawa kayo ng tawa. Di ba? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa Diyos. Inuulit ko, mas mahalaga ang kalooban kaysa sa ganda ng pananalita. Sana determinado tayo para sa Diyos upang kahit ano ang sagabal, pinagpapatuloy natin. Ikatlo, maging totoo tayo. Pang-apat, sabi ni Santa Teresa, ay ano? Turuan mo ang iyong sarili ng mental prayer. Yung kahit hindi ka nagsasalita, naiisip mo ang Ebanghelyo, naiisip mo ang Diyos, nakikita mo ang Diyos, kung nasaan ang Diyos sa gitna ng iyong mga problema. Si Bishop Bacani, marami siyang magagandang sinabi, pero isa sa maganda niya sinabi, kung ano man ang iyong ginagawa, pari, laiko, kung ano man ang iyong ginagawa, kahit gaano kaganda, dapat tinatanong mo, nasaan ang Diyos dito? Nasaan ang Diyos dito? Dahil kung ikaw ay tawa ng tawa at wala ang Diyos, walang halaga. Mabuti pang lumuluha ka na nararamdaman mo na ang Diyos ay kasama mo. Di po ba, no? Hindi bali nang nagdidildil ka ng asin na alam mong kasama mo ang Diyos kaysa kumakain ng crispy pata na wala ang Diyos. Hindi bali nang naghihikahos na alam mong nandyan ang Diyos kaysa masagana ang buhay na wala ang Diyos. Mahalaga kay Santa Teresa na alam mo kung nasaan ang Diyos. Nasaan ang Diyos sa iyong pag-aaral? Nasaan ang Diyos sa iyong pagtatrabaho? Nasaan ang Diyos sa iyong pagsisimba? Nasaan ang Diyos sa iyong paglilingkod? Mahalagang nakikita mo ang Diyos. Ano man ang tawanan, dapat nandun ang Diyos. Ano man ang pagluha, dapat nandun ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Sapagkat nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Hindi tayo habang panahong naririto. Sayang ang haba ng buhay na wala ang Diyos. Sayang ang haba ng buhay na wala ang Diyos. Sayang ang mga pagluha na wala ang Diyos. Sayang ang kahirapan na wala ang Diyos. Kaya sayang din ang kasaganahan kung wala ang Diyos. Sayang ang magagandang damit na wala ang Diyos. Sayang rin ang kadustahan na wala ang Diyos. Mahalagang nakikita mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Alam natin yung salitang finding Christ in all things. Di po ba? Nasaan ang Diyos? Ngayon, nasaan ang Diyos sa buhay mo? Nasaan ang Diyos? Sapagkat pagkamisan, hindi Diyos ang dahilan ng ating mga ginagawa.
Maliwanag po ba? Inuulit ko, sa panalangin, mahalaga ang kalooban kaysa sa ganda ng pananalita. Ikalawa, dapat determinado tayo sa ating mga pagdarasal. Ikatlo, totoo tayo sa ating mga sarili. Dahil kung hindi tayo totoo sa ating mga sarili, hindi tayo magiging totoo sa ating kapwa. Pang-apat, nasaan ang Diyos? Mahalaga na yun ang panuntunan ng ating panalangin. Ngayon, ano sinasabi doon sa self-reformation? Ang sabi ni Santa Teresa, kung walang pagbabago sa ating mga buhay, dala ng ating mga pagdarasal, ibig sabihin, ang ating mga pagdarasal ay hindi totoo. Ay hindi totoo. Ano po? Sa madalit sabi, ang ating mga panalangin dapat ay mayroong bunga. Ang ating mga panalangin ay dapat mayroong bunga. Hindi yung ang tagal mo na nagdadasal, chismoso ka pa rin. Hindi po ba, ano? Hindi nagbabago. Nagdadasal ka, pero nagmumura ka pa rin. Nagdadasal ka, kurap ka pa rin. Nagdadasal ka, may kabit ka pa rin. Nagdadasal ka, madamot ka pa rin. Sa madaling sabi, ang tunay na panalangin ay nagdudulot ng bagong pagkatao. Kaya kayo po magtanong, nagbago na ba ako? Nagbago na ba ako? Maliban sa pagtanda. Di po ba na? Yung pagtanda, wala kayong magagawa doon. Sadyang kahit wala kayong gawin, tatanda kayo. Di po ba na? Ang mahalaga, nagbago na ba ako? Nung sumama kayo, halimbawa sa CWL, nagbago ba kayo? Di ba ano? Ano kayo? Ha? Lektor. Nung kayo naging lektor, nagbago ba kayo? Di ba ano? Grabe naman si kuya mga parang may tinitingnan. Ano po ba? Nung kayo naging lay minister, nagbago na ba kayo? Di po ba na? Nung kayo'y naging kaanib ng gawain sa simbahan, nagbago po ba kayo? Yun ang tanong. Hindi lang yung ikaw ay naglilingkod. Dapat merong pagbabago. An authentic prayer leads to self-reformation. Merong pagbabago. Merong pag-unlad. Naintindihan po ninyo? Merong pag-unlad. Lahat ng umunlad, nagbago. Pero hindi lahat na nagbago, umunlad. Hello? Lahat ng umunlad, nagbago. Pero hindi lahat na nagbago, umunlad. Naintindihan po ninyo? Umunlad! Dati masungit, ngayon palangiti na. Dati madamot, ngayon mapagbigay na. Dati mataray, ngayon mapagmahal na. Dati chismoso, ngayon hindi na. Di po ba? Umunlad. Pero may mga nagbago pero hindi umunlad. Alin yun? Dati late, ngayon absent. Ha? Dati snatcher, ngayon hold-upper. Nagbago. Ha? May mga nagbago, pero hindi umunlad. Ang mahalaga, mayroong pag-unlad sa pamumuhay. Hindi lang nagbago, di po ba? No? Dati unat, ngayon kulot. Di po ba? Dati payat, ngayon mataba. Di ba? Hindi. Mayroong pag-unlad. 4 na bagay uli. Unang-una, merong higit na pagkilala sa sarili. Ang unang produkto ng buhay panalangin ay self-knowledge. Higit na pagkilala sa sarili. Ano po? Kilala mo ba ang sarili mo?
Ako, alam ko, pag kulang ako sa tulog, naiingayan ako, at maraming nakadikit, sumusungit ako. Kasi alam ko ang aking kahinaan. Alam ko ang aking kahinaan. Sabi nga ni Padre Pio, sabi niya, I'm strict because I am weak. Stricto ako kasi alam kong mahina ako. Wala na akong ibang kilalang masungit na santo maliban kay Padre Pio. Ano ba? Alam niya ang kanyang pagkatao. Meron siyang self-knowledge. Alam niya kung anong kaya niyang gawin. Alam niya kung anong hindi niya kayang gawin. Kaya madali sa kanya ang magsabi ng oo o hindi. Di po ba, ano? Darating ka ba? Titingnan ko. Ano ba naman yan? Magsisimba ka ba? Bahala na. Diba? Wala. Walang self-knowledge. Diba? Kaya mo ba magbasa? Bahala na. Diba, no? A reading from the letter Paul to the Philippines. Ha? Hindi ko alam na sumulat pala sa Pablo sa Pilipinas. Philippians. Di ba ba? Hindi marami mga naglilingkod sa simbahan, nakikita mo lang pagpiesta. Diba, no? Busy. Pero pag pangkaraniwang araw, hindi mo sila makita. Diba ba, no? May gagawin ako. Pero pag piyesta, pag si Bishop pa magmimisa, nangaagaw. Ha? Ako magbabasa ngayon, ako ngayon. Ha? Hindi nag-practice. Meron siyang piyesta, ako nagmisa. Hindi nag-practice yun, hindi nag-practice. Kasi lumipad yung page eh. Binasa ang gospel. Sabi ko, akin yan. Basta lang may mabasa. Self-knowledge. Kilala mo ba ang sarili mo? Tanggap mo ba na ikaw ay diabetic? Tanggap mo ba na ikaw ay may sakit sa puso? Tanggap mo ba na ikaw ay matanda na? Di ba? Yung iba sa atin, hindi kayang tanggapin na sila ay matanda na. Yung mga senior dito, oh, excuse me, di pa. Pero pag pakilabas ang ID 20%, labas ang ID, di ba ba? Basta may pakinabang, di ba ba, no? Matanda na, reklamo na reklamo. Ang dami reklamo. Father, pasensya ka na. Ang dami ng masakit sa katawan ko. Ang dami ko ng gamot. Mabagal na ako. Bingi na ako. Malabo na ang mata ko. Kaya late ako sa misa. Yung mga tao naman, ayoko paupuin. Natural late ka eh. Di mo ba, no? Anong gusto mo? Hawiin ang dagat para ikaw ay tumawid? Di mo ba, no? Panahon lang ni Moses yun, ngayon wala na. Di ba? Yung ibang parokya may nakalagay, senior citizen, doon sa harapan. Ayaw namang umupo. Nahihiya silang tawagin silang senior, di po ba, no? At pag may nakaupo ng iba, gusto nila na sila'y late, aalis yung nakaupo para sa kanila. Di po ba, no? Ang kapal. Di ba? Kaya nag-homily ka. Abala, hindi mo alam, Nay, upo ka na ba? O itutuloy ko ng homily. Di ba? Kaya pagkatapos ng misa, pupunta sa likod, Father, pasensya ka na. Late ako. O nga, nanay. Pero Father, nanay, ilang taong ka na? 85. Nay, ang dami niyang reklamo. Dapat nga, patay na kayo eh. Di ba? Self-knowledge is important.
Because if you do not know yourself, then you cannot follow God. You will not be able to advance in a spiritual experience because you do not know yourself. Kaya mo ba magpari? Pinagpapari ka ba? Di po ba, no? Yung mga magulang, hindi nyo alam, hindi nyo kilala, yung ibang magulang hindi kilala ang anak. Father, kunin mo naman ito, pagparihin mo naman ito, kasi wala itong ginawa kundi mag-inom. Kung sino yung laseng ko, yung pinagpapari ninyo. Father, ayaw magtrabaho, tanggapin mo nga seminaryo. Anong gagawin niya seminaryo? Magpagulong-gulong? Di ba? Di ba? Hindi kilala ang sarili. Second, prayer must lead you to do the will of God over personal comfort. Alam mong mas mahalaga sa iyo ang kalooban ng Diyos kaysa karangyaan ng mundo. Kaya nga, sabi niya, ano sabi sa Ebanghelyo? If you cannot hate your mother and father, you cannot follow me. Kung hindi mo kayang iwanan ang mga mahal mo sa buhay, hindi ka pwedeng maglingkod sa akin. Di ba? Ang malungkot na kwento, hindi naman lahat na nang iwan ng asawa naglingkod sa Diyos. Iniwan ng asawa dahil sa kabit, di po ba? No? So, hindi lahat na nang iiwan, pinili ang Diyos. Pero may mga anak na hindi nag-asawa dahil piniling paglingkuran ang magulang. Di po ba? Hindi ba sila umibig? Umibig sila. Pero mas pinili nila ang kalingain ng kanilang matatandang magulang kaysa sa kanilang mga kalooban. May mga taong pinili ang Diyos. Do not be afraid to make painful decision for God, for God has already made a painful decision for you. Kung nahihirapan kang piliin ang Diyos, tingnan mo ang krus. Kung nahihirapan kang piliin ang Diyos, tingnan mo ang krus. Pinili niya yan para sa iyo. Mahalaga ng resulta ng ating mga panalangin ay meron tayong kakanyahang piliin ng Diyos. Magsisimba ba ako o manunood ng football? Magsisimba ba ako o manunood ng basketball? Magsisimba ba ako o manunood ng probinsyano? Di ba? Pagka minsan, simple lang yun. Pero yung mga tao lamang merong malalim na panalangin ang madaling makapamili. Bakit? When priorities are clear, decisions are easily made. When priorities are clear, decisions are easily made. Kaya nahihirapan tayong mamili kasi hindi maliwanag sa atin kung ano ang mas mahalaga. Di ba? Kung tayo nagdadasal, lumilinaw sa ating mga sarili kung ano ang mas mahalaga. Ikatlo, because we pray, we are able to embrace spiritual discomfort. We are able to embrace spiritual discomfort. If you cannot embrace physical discomfort, how can you embrace spiritual discomfort? Kung hindi mo kayang piliin ang Diyos, halimbawa, alam mo namang kailangan mo mag-ayuno, pero hindi ka nag-aayuno kasi mas gusto mo yung pagkain kaysa sa kautusan ng Diyos. Di po ba, no? Mas mahirap sundin ang kalooban ng Diyos
na kung saan gusto mong pumunta sa langit, pero hindi mo kayang piliin ang mga bagay na makalangit. Di ba ba? Pag sinabi ng doktor, bawal yan, father. Bawal yan, nanay. Bawal yan, kuya. Pag sinabi ng doktor, bawal yan, ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Naintindihan po ninyo? Pero pag sinabi ng doktor, hayaan mo na. Pakainin mo na kahit ano. Ang ibig sabihin talaga noon, wala ka ng pag-asa. Kaya mag-iingat kayo. Hindi nakakatuwa yun. Na pag sinabing, Dok, anong pwede kong kainin? Pag sinabi ng doktor, kahit ano, nanay. Ibig sabihin, malapit na kayo. Hindi yun nakakatuwa. Hindi yun ibig sabihin, ang bait naman ng doktor. Pinag-i-enjoy na lang kayo. Malapit na. Ibig sabihin, pag hindi na nagbabawal tungkol sa kasalanan, ibig sabihin, sigurado ka na sa impyerno. Hindi na kayo natutokso, impyerno na kayo. Oo. Akala nyo, hindi. Ang produkto ng panalangin ay mayroong hidwaan ang makamundo at espiritual na sabi nga pinagpipilian. Magdadasal ba ako o hindi? Pag wala na kayong ganon, matakot kayo. Malapit na kayo. Ano po? Di ba? Pag tinatanong ang mga tao, sa ano pamamaraan nyo gustong mamatay? Di ba? Lahat ang sagot, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Tama mo ba? Para wala na hirap. Ayaw natin maghirap eh. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. At dahil yan ang panalangin ng marami, sa misa may namamatay na. Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humilia, mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha na ni Lord. Kaya pa nung pagdating ng peace be with you, hayaan mo na. Kinuha na yan. Huwag nyo nang gisingin. Di ba ba, no? Kasi ayaw nating magsakripisyo. Di ba ba, no? Ayaw magsakripisyo. Gusto puro sarap. Pang-apat, ang produkto ng panalangin ay merong malalim na pagkaintindi sa pagkatao ni Jesus. We are grounded in the humanity of Christ. Ano ibig sabihin? Alam mo si Jesus ay napagod. Alam mo si Jesus ay nahirapan. Alam mo si Jesus ay nagutom. Alam mo si Jesus ay nasaktan. Kaya, kung alam mo na ito ay naramdaman ng Diyos, wala tayong dahilan magreklamo. Di pa ba, no? Sino sa inyo ang 33 years old and above? Parang hindi nyo alam. Wala kayong pagkilala sa sarili ninyo. Sa mukha nyo lang, alam ko na eh. Ano ibig ko sabihin? Gusto natin ng mahabang buhay, pero tandaan nyo, si Kristo namatay ng 33. Kaya pag kayo 34 and above, huwag na kayong magrereklamo. Mas mahaba ang buhay nyo kumpara sa Diyos. Tama po ba? Ang tanong ay, nagpapasalamat ba kayo? Di ba? Dumaan ng COVID. Ba't hindi kayo namatay? Seryoso ako. Sa dinami-dami nang namatay ng COVID, bakit hindi ka kasali? Di ba? Yung bang mga namatay makasalanan?
Hindi. Ang ibig ko sabihin, buhay ka ngayon, meron kang higit na dahilan para magpasalamat. Hindi ka dapat nagrereklamo. Di po ba? Ang mahalaga, ang katotohanan na yun, ang mga taong marunong magpasalamat, masaya ang buhay. Ang mga taong miserable ang buhay, ay dahil sila ay reklamador. Suriin po ninyo inyong mga sarili. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Marunong silang magpasalamat. Marunong silang tumanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran, tinatanaw. Bakit ako nagsisimba? Tumatanaw ako ng utang na loob. Bakit ako nagbibigay? Tumatanaw ako ng utang na loob. Nagbibigay ka ba dahil meron kang sobra? Hindi. Palagi ko ito sinasabi. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Di po ba? Kinakalinga mo matatanda kasi tanggap mo na darating ang araw, tatanda ka rin. At sino mang mga anak na pinapasaya ang kanilang mga magulang ay pasasayahin ng sarili nilang mga anak. Nakasulat yun. Nakasulat yun. Kaya, ang sino mang nagdudulot na sama ng loob sa sarili mga magulang, alam na pagdating ng araw, dudulutan ka rin ng sama ng loob ng sarili mong anak. Sapagkat kung anong iyong tinanim, yan lang rin ang iyong aanihin. Hindi, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay. Ang ating pananampalataya ay nakatapak sa lupa. Nakatapak sa lupa. Walang magic. Nakuha po ninyo? Walang magic. Nagdadasal tayo, hindi tayo umaasa ng magic. Ang ating mga karamdaman, kadalasan dala ng ating tigas ng ulo. Di ba ba na? Father, pray over mo naman ako. Paano kay nanay? Taas ng blood sugar ko. Nay, diabetic din ako. Bawasan niyo ang kanin. Bawasan niyo ang dessert. Bawasan niyo matatamis. Bawasan niyo. Father, pray over mo na lang ako. Para pwede akong kumain. Yan ang problema. Di ba ba na? Gustong gumaling, pero ayaw magsikap. Diba? Ano sabi ko? Nay, buhusan ko man kayo ng holy water, hindi kayo gagaling. Diba? Tigas ng ulo ninyo, hindi po ba? Ano? Bakit, Father? Di ba yung magnanakaw, katabi ni Jesus, sinabi lang niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso? Bakit yun, Father, nakapasok agad? Tanungin mo sa Diyos. Di ba ba, ano? Pero kung gusto nyo ganon, tandaan nyo, nakapako yun. Ano po? Kung gusto nyo na makapasok agad sa langit, magpapako kayo. Gusto walang hirap, di ba ba, ano? Gusto walang hirap, puro sarap, di ba ba, ano? Ang mga kabataan ngayon, ayaw nang magsakripisyo. Gusto, sarap agad. Diba? Tinatanong niyo ba sa mga anak ninyo kung marunong silang magbukas ng dilata? Hello? Maraming kabataan ngayon, hindi na marunong magbukas ng dilata. Sanay na eh. Na palaging nakalatag kung anong kakainin. Di ba ba na? Hindi na marunong magsaing. Hindi marunong magtrabaho.
Meron ka ng washing machine, hindi marunong maglaba. Di mo ba, no? Yung mga bata, pag pinag-drawing mo ng manok, hita na lang. Kasi yan ang nakikita sa Jollibee. Di mo ba, no? Hindi na alam kung ano ang manok. Hindi nakasayad ang kanilang mga paa sa lupa. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi nakasayad ang iyong mga paa sa lupa. Diba? Reklamo ng reklamo. Hindi naman nagsusumikap. Ang buhay panalangin ay nagtutulak sa iyo na gawin mo ang mga bagay na dapat mo gawin. Walang overnight na kabanalan. Nakukuha pa niya? Walang overnight na kabanalan. Matagal ang pagluha ni Santa Monica para magbago ang kanyang anak na Agustin. Di po ba na? Overnight ba yun? Hindi. Matagal yun. Matagal na pagluha. Araw-araw, gabi-gabi. Tapos ikaw, isang dasal lang, reklamo agad. Ba't hindi pa binibigay ni Lord? Kadadasal mo lang, bigay agad. Di ba? Hindi. Ang buhay panalangin ay nagtutulak sa iyo na tanggapin mo ang iyong pagkatao. Panglima, mahalaga sa buhay panalangin, nagkakaroon ka ng ugnayan sa iyong kapwa. Hindi ka pwedeng maging banal na solo. Ano sabi nila? Sabi ni Simon Sinek, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk further, walk together. Pero, dinugsungan ko, if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. Kung gusto mo makarating sa langit, dapat ang mga kaibigan mo may intensyong makarating sa langit. Kung gusto mo maging banal, dapat ang kaibigan mo gustong maging banal. Sapagkat kung ang mga barkada mo'y chismosa, kahit hindi ka chismosa, pagdating ng araw, chismosa ka na rin. Whether you like it or not. Ano sabi nila? Birds of the same feather, but birds of the same flock, feathers together. Alam niyo ba yan? Birds of the same feather, flock together. But birds of the same flock, feathers together. Ang magkakakulay, magkakasama. Tama po ba? Pero yung magkakasama, nagkukulayan. Kaya kung sinong madalas mong kasama, magiging kakulay mo yan. Piliin mo ang iyong kasama. Piliin mo ang iyong kasama. Hindi ka pwedeng magpakabanal na mga kasama mo hindi nagsisimba. Ayon kay Santa Teresa ng Avila, ang iyong mga panalangin ay nagtutulak sa iyo na maglakbay ang mga taong merong pagmamahal sa Diyos. Sawan-sawa na kayo doon. Synodality ang tawag doon. Synodality. Ano ba? Walking together. Walking together. You walk with the right people. Maliwanag po ba? Kasi 8:30 na. Uwi na ako. Aba, tama na. Di po ba? No? Maliwanag po ba? Buti naman. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, paulit-ulit na ito pero okay lang. Nung ako'y na-stroke, yung aking sekretarya,
Binalita sa nanay niya, Mother Butler, Nay, na-stroke si Father Dave. Hindi maganda ang kalagayan. Mahal na mahal ako nung nanay nun eh. Alam mo yung nanay niya, nasa wheelchair. Sabi, mga anak, manalangin tayo. Magkapit kamay tayo. Sabihin natin sa Diyos, pagalingin si Father Dave. Tansya ko. Sabi niya sa kanyang mga anak, sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord, in this thy days. Gumaling naman ako. Gumaling naman. Bakit? Ha? Mas mahalaga ang kalooban kaysa sa mga pananalita. Di po ba, na? Doon maliwanag na halimbawa yun. Yun ang maliwanag na halimbawa. Minsan mali ang salita, pero ang kalooban, hindi nagkakamali. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong kalooban. Alam ng Diyos anong inyong mga pagtawad, pagluha. Alam ng Diyos ang inyong mga pangarap. Minsan, kailangan mo lang maupo sa harapan ng Diyos. Tandaan ninyo, ang ibig sabihin ng spirituality is finding God where we are. Finding God where we are. Kaya huwag niyong kakalimutan yung tanong, where is God? Nasaan ang Diyos dito? Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pwede po nakaupo lang. Naway ingatan ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Naway patuloy kang pagkalooban ng Diyos ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, naway pagkalooban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan ka nawa ng Diyos sa iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang iyong pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Ano man ang iyong mga panalangin,